Maraming lalaki ang nagkakamali sa interpretasyon ng babae. Iniisip nila na kapag sweet ang babae sa kanila, ibig sabihin may gusto siya. Ngunit sa realidad, ang sweetness ay hindi palaging signal ng attraction. Maaari lamang itong politeness, habit o simpleng kabaitan. Ang tunay na attraction ng babae ay madalas tahimik, subtle, at minsan halos hindi mo pansinin. At dito pumapasok ang psychological game. Kung hindi mo alam basahin ang signal, madali kang maluloko sa perception. Maraming lalaki ang nasasaktan o nadadala sa maling assumption dahil hindi nila naiintindihan ang microbehaviors ng babae. Ang totoo, kapag may gusto ang babae sa isang lalaki, hindi siya palaging aamin o magiging maingay. Hindi siya palaging malapit o nagpaparamdam. Sa halip may mga galaw, patterns, tune behavior shifts na nagpapakita ng attraction ng hindi niya sinasabi. Ang utak ng babae ay nagre-react sa presence mo sa subconscious level, sa paraan ng kanyang pag-tune sa paligid, sa posture niya, sa attention niya sa iyo, at sa subtle na behavior na ginagawa niya kapag nandyan ka. Ito ang tinatawag nating psychological signals. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano maghabol o mag-effort ng sobra. Tuturuan kita kung paano maging lalaking marunong magbasa ng subtle signals. Lalaking may frame at lalaking hindi basta nadadala sa emotions or assumptions. Kung marunong kang magbasa ng tunay na signal, makikita mo ang tamang patterns ng interest. Makakilala ka kung sino ang naglalaro at sino ang sincere. Makakontrol mo ang sarili mong responses at hindi ka maluloko sa laro. Sa pamamagitan ng understanding na ito, nagiging malinaw kung sino ang babae na tunay na may attraction sa iyo. Kahit tahimik siya, kahit hindi obvious, kahit hindi pa siya nag-aamin. Clue number 1. Nag-iiba ang galaw niya kapag nandyan ka. Isa sa pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang signal ng attraction ng babae ay hindi ang kanyang sinasabi kundi ang kanyang mga galaw. Kapag may gusto siya sa lalaki, hindi siya agad umaamin o nagpapakita ng obvious na interest. Sa halip nagkakaroon ng subtle behavioral shifts na madali mong mapapansin kung marunong kang mag-observe. Maaring iba ang posture niya, iba ang pacing ng kilos, o iba ang tono ng boses kapag nandyan ka. Hindi siya relaxed tulad ng pakikisalamuha niya sa ibang tao at hindi rin siya masyadong dramatic. Ang bawat galaw niya ay controlled, may awareness at subconscious na nagpapakita ng halaga mo sa kanya. Makikita mo ito sa maliliit na bagay. Mas inaalagaan niya ang sarili niya, mas pinipili ang sinasabi, at mas nagiging maingat sa pag-react sa paligid. Hindi ito gawa-gawa lang o acting. Automatic ito sa subconscious niya dahil nakikita ka bilang emotionally relevant. Kapag may gusto ang babae, ang utak niya ay nag-a-adjust sa presence mo, nag-o-observe at sinusuri ang impact mo sa paligid. Napapansin niya kung paano ka makipag-usap sa iba, kung paano ka mag-react sa pressure, at kung paano ka mag-handle ng stress. Ang micro-observation na ito ay bahagi ng internal evaluation niya para malaman kung ka-relevant ka sa buhay niya. Isa pang indicator ay attention pattern niya. Kahit hindi siya laging nakaharap o nakikipag-usap sa iyo, alam niya kung nasaan ka, sinusubaybayan ang mga galaw mo, at aware siya sa presence mo sa space. Hindi ito selos. Ito ay subconscious anchoring na nagpapakita ng significance mo sa sistema niya. Yung iba ay madalas nagkakamali. Iniisip na kung hindi siya constant sa attention, walang attraction. Yung totoo, ang consistent, presence kahit subtle ay mas malakas na signal kaysa sa over-the-top affection. Dito nagkakaiba ang lalaking marunong sa psychological frame. Hindi siya reactive. Hindi niya kailangan manghula o mag-assume. Nakikita niya ang pattern at naiintindihan ang meaning sa likod ng galaw. Hindi siya nagiging desperate or needy. Alam niyang ang subtle changes sa behavior ng babae ay mas totoo kaysa sa anumang salita. Ang clue 1 ay simple pero malalim. Kapag nag-iiba ang galaw ng babae kapag nandyan ka, may emotional relevance ka na sa sistema niya. Hindi mo na kailangan maghabol o magpumilit dahil sa psychological game na ito. Ang lalaking marunong magbasa ng behavior ang may control. Siya ang may frame, siya ang hindi nababali, at siya ang lalaking binabasa, hindi binabasa-basa. Clue number 2. Hindi siya consistent sa closeness pero consistent sa presence. Isa sa pinaka-confusing pero powerful na signal ng babae. Kapag may gusto siya sa lalaki, ay ang kanyang inconsistency sa closeness.
Minsan mainit at approachable, minsan malamig at reserved. Maraming lalaki ang nagkakamali sa interpretasyon nito. Iniisip nila na kapag hindi siya consistent, ibig sabihin wala siyang interest. Pero sa psychological level, ang inconsistency ay madalas senyales ng internal conflict, hindi kawalan ng attraction. Ang utak ng babae ay naglalaban-laban sa dalawang puwersa, desire at self-control. Gusto ka niya pero ayaw niyang magmukhang desperate. Interesado siya pero ayaw niyang maging vulnerable. Kaya lumalabas ang push-pull behavior na kadalasan ay nakakalito sa lalaki. Hindi siya palaging sweet or available, pero isang bagay ang consistent, nandyan siya. Kahit hindi palaging nakikipag-usap, nakikinig lang o nagbubukas ng conversation, nandyan ang presence niya. Hindi siya nawawala, hindi siya nagdi-disappear. Ang consistency ng presence, kahit na may variability sa closeness, ay isang subtle pero malakas na marker ng attraction. Ang babae na walang interest ay nawawala sa eksena. Ang babae na may gusto ay nandyan, nag-o-observe, kumokontrol ng distance niya para hindi maging predictable. Ngunit hindi rin tuluyang nawawala. Makikita mo ito sa behavioral patterns niya. Hindi siya laging nag-i-initiate ng conversation, pero sumasagot siya. Hindi siya laging nagbubukas ng topic, pero hindi rin niya isinasara ang interaction. Hindi siya laging nagpapakita ng warmth, pero hindi rin siya cold. May fluctuations pero may continuity. Ang mga ganitong micro-patterns ay subconscious evaluation. Iniintindi niya kung paano ka mag-react sa mga shifts, kung paano ka mag-handle ng emotional uncertainty, at kung paano ka makipag-communicate sa ibang tao sa paligid. Yung consistency sa presence niya ay subconscious assurance na may relevance ka sa buhay niya. Dito nagkakaiba ang lalaking marunong sa psychological frame. Hindi siya nag-o-overthink o naghahabol sa fluctuation ng closeness. Naiintindihan niya na ang push-pull behavior ay bahagi ng attraction dynamics. Hindi niya kailangan ng constant validation o reassurance. Alam niyang ang tunay na signal ay hindi intensity kundi continuity. Kapag naintindihan mo ito, nagiging malinaw kung sino ang babae na may tunay na attraction at sino ang neutral lang. Ang clue 2 ay malinaw. Hindi siya consistent sa closeness, pero consistent sa presence. Hindi palaging malapit, hindi palaging engaged, hindi palaging warm, pero hindi nawawala. Ang lalaking marunong magbasa ng ganitong pattern ay hindi nagiging reactive. Siya ang may frame, siya ang may control, at siya ang lalaking hindi nadadala sa emosyonal na laro. Sa ganitong paraan, may psychological edge siya sa laro ng subtle attraction ng babae at hindi basta nagiging option, siya ang choice. Clue number 3. May emotional curiosity siya sa'yo, hindi lang interest. Isa sa pinakamalakas pero pinaka-subtle na signal ng attraction ng babae ay ang tinatawag nating emotional curiosity. Maraming babae ang pwedeng ma-attract sa itsura mo, sa presence mo o sa status mo, pero kapag may emotional curiosity na pumasok, ibang level na yon. Hindi na lang siya interesado sa surface level na impormasyon or casual interaction. Gusto niyang maintindihan ka sa mas malalim na paraan. Hindi ka na lang object ng attention, nagiging relevant ka sa inner world niya. Mapapansin mo ito sa klase ng tanong na tinatanong niya. Hindi lang, kumusta ka? O anong ginawa mo? Yang style niya. Yung mga tanong niya ay may depth at may direction. Gusto niyang malaman kung paano ka mag-isip, paano ka mag-react sa pressure, ano ang values mo, ano ang boundaries mo, at ano ang pinaka-importanting principles mo sa buhay. Hindi ito interrogation at hindi ito obvious. Natural lang pero may pattern. Ang direksyon ng curiosity niya ay papasok, hindi palabas. Hindi lang siya nag-share ng sarili niya. Nag-o-observe siya at nag-i-investigate sa iyo, kahit subconscious. Mahalaga ito. Ang babae na walang interest ay kontento sa surface interaction. Small talk, casual convo, light connection lang. Walang probing, walang depth exploration, walang effort na maunawaan ka. Pero kapag may emotional curiosity, makikita mo ang pagbabago sa attention pattern niya. Mas pinapansin niya ang iyong reactions kaysa sa mismong words mo. Mas iniintindi niya ang tono mo kaysa sa content. Mas tinitingnan niya ang timing at consistency ng responses mo kaysa sa haba ng message o conversation. Ito ay subconscious na behavioral assessment, hindi manipulation. Isa pang malakas na indicator ay kapag naaalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Hindi niya ito pinipilit, automatic ito. Kapag may emotional curiosity, ang utak ng babae ay mas nagre-retain ng information tungkol sa taong may significance sa kanya. Hindi lang basta naaalala ang facts.
Naalala niya ang context, ang emotions, at ang reactions mo sa particular na situations. Ito ang psychological footprint na ginagawa kanyang emotionally relevant kahit hindi mo sinasadya. Dito nagkakamali ang maraming lalaki. Ini-interpret nila ang curiosity bilang casual interest. Iniisip nila na kapag nagtatanong siya, friendly lang or polite lang. Ngunit hindi lahat ng curiosity ay equal. Ang emotional curiosity ay may depth gravity, may subtle pull, at may psychological significance. Ang babae na curious sa core mo ay hindi lang nais na makipag-usap. Nais niyang basahin at maintindihan ang essence mo. Clue 3 ay malinaw. May emotional curiosity siya sa'yo, hindi lang interest. Gusto kanyang maintindihan, basahin at imap. Hindi ka lang option or background presence. May psychological relevance ka na sa mundo niya. Kapag marunong kang magbasa ng ganitong signal, hindi ka na nadadala sa assumptions, drama o habol. Ikaw ang may frame, ikaw ang may control. At ikaw ang lalaking may advantage sa laro ng tahimik ngunit powerful na attraction ng babae. Bottom line, kapag pinag-aralan mo ang mga signal ng babae, makikita mo na ang tunay na attraction ay bihira maging obvious. Hindi ito palaging sweet gestures, hindi palaging constant attention, at hindi palaging direktang pagpapakita ng interest. Yung babae na may gusto sa lalaki ay kadalasang subtle, tahimik at strategic sa kanyang behavior. Ang unang clue ay nag-iiba ang galaw niya kapag nandyan ka. Ang bawat posture shift, tono ng boses at pacing ng kilos, niya ay subconscious indicator na may emotional relevance ka sa buhay niya. Hindi ito acting o dramatics. Natural ito dahil subconscious siyang nag-a-adjust sa presence mo. Ang pangalawang clue ay hindi siya consistent sa closeness pero consistent sa presence. Maaring minsan malapit, minsan reserved, minsan distant, pero may continuity sa kanyang availability at awareness sa paligid mo. Hindi nawawala ang babae sa eksena, hindi rin siya tuluyang cold. Ito ay subconscious anchoring na nagpapakita ng significance mo. Ang fluctuation ay bahagi ng internal regulation niya, hindi kawalan ng interest. Ang lalaking marunong magbasa ng ganitong pattern ay hindi naghahabol o nagiging reactive, kundi nag-oobserba at may control sa sarili. Yung pangatlong clue ay emotional curiosity. Ang babae ay hindi lang basta interesado, gusto kanyang maintindihan sa mas malalim na level. Subtle ang probing niya sa utak, behavior at core mo. Hindi siya palaging nag-o-open, pero inimap kanya sa subconscious. Naaalala ang maliliit na detalye at sinusukat ang emotional relevance mo. Ang lalaking nakakaintindi nito ay hindi nabibiktima ng assumptions o manipulation. Siya ang may frame at psychological edge. Sa kabuuan, ang tunay na attraction ay tahimik pero malinaw sa behavior patterns. Kapag marunong kang magbasa ng galaw, presence at curiosity ng babae, ikaw ang may control, ikaw ang may frame, at hindi ka basta nagiging option, ikaw ang choice. Kung natutunan mo sa video na ito na ang attraction ng babae ay bihira maging obvious, ibig sabihin nagsisimula ka ng makita ang laro sa mas mataas na level. Hindi ito tungkol sa pagiging sweet, constant, or laging available. Yung dito sa no signal boy subtle, tahimik, and strategic. Kapag marunong kang magbasa ng galaw, presence at emotional curiosity ng babae, makikita mo kung sino ang may interest sa iyo at sino lang ang neutral. Dito nakasalalay ang psychological advantage ng lalaki. Hindi ka nadadala sa assumptions, hindi ka nagiging reactive, at hindi ka naghahabol sa laro ng emotions. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers, kayo, ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Sa channel na ito, hindi kita tuturuan kung paano mag-effort ng sobra o maghabol, kundi kung paano maging lalaking may frame, may control, at may psychological edge. Yung goal natin ay maging lalaki na binabasa, hindi binabasa-basa. Kaya kung nakita mo ang value sa content na ito, ay like ang video, i-subscribe ang Cerebral Hacks, i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na uploads. Dito mo matututunan kung paano i-master ang dynamics ng attraction, hindi sa pamamagitan ng paghabol, kundi sa pamamagitan ng understanding at awareness. Tandaan, ang lalaking marunong magbasa ay siya ang may control, siya ang may frame at siya ang lalaking hindi basta option. Siya ang choice.